Tutuloy natin yung video natin mga kaibigan. Ayan, ito yung hulihan ng banda ng barko namin. Andito naka-cover pa yung namin kasi may ginagawa silang sandblasting dito. Delikado kapag matamaan yung mga katulad sa amin na andito ngayon, namamasyal sa ilalim ng barko. Kaya kinukubiran. Ito nga pala yung namin. Ito may propeller namin. Yan, pinturado yan mga kaibigan. From left side to right side, talaga pinturado yan. Ito naman yung tinatawag naman ng underkill clearance. Yung na yan, ito na yan. Yan, yun yung barko namin. Yan. Bagong pintura yan. Ito yung drop marks na naman. Kanina pinakita ko sa inyo sa una kong video na may drop marks dun sa proa. Ito naman yung drop marks namin sa may pupa. Yung mga term na sinasabi ko nyo, yung mga term namin dito sa barko ginagamit. Pag sinabi yung proa, yun yung forward part ng barko. Kasi kapag sinabi naman ng pupa, yun naman yung hulihan ng barko. Yan, pagutang taas namin yan, makikita nyo yan. Yan yung propeller. Ito naman yung higante na rudder namin. So may continuous lang ginagawa dyan, yung parang calibration kasi may mga terms lang sinasabi dyan yung mga engineer dyan kung paano nila gawin kasi siyempre nagkakaroon din na minsan ng failure yung propeller sa yung rudder kaya meron siyang mga tinatawag na calibration na ginagawa dyan. Ito naman yung bandang pupa namin, yung hulihan ng barko namin. Ito yung pangalan namin pangalan ng barko namin sa likod. Ayan, kung makikita nyo, Chiusay Balyeta. Ito yung Balyeta, ibig sabihin yun yung yung flag registry ng barko namin. Kung anong bansa siya nakaregister. Balyeta, Malta. Ayan. Dito kami ngayon sa ilalim sa loob mismo ng karo. Ayun yung mga crane sa bawat gilid ng barko namin. At ito naman yung katabi naming barko. Bale itong karo na pinasukan namin ngayon. Ito yung pangdalawahang barko na pwedeng mag-dry dock. Kukuha naman tayo ng konting video doon sa may bandang kanan ng barko namin. Ika nga starboard side. Yan. Sinasamantala lang yung panahon ngayon mga kaibigan ko. Anong medyo maganda yung panahon din masyadong malamig. Saka malapit na rin kaming aalis dito. Yan, medyo busy na yung mga dry dock workers, mga inchik na nag-dismantle ng mga gamit nila. So most probably ba tomorrow afternoon o baka Tuesday morning didepart na kami dito sa may karo. So mag-along side pa kami sa labas ng 2 to 3 days. Depende kung anong mga dapat pang idadagdag nilang mga ikakabit sa barko namin. Tapos yun, si trial kami ng 1 day. Hopefully na walang problema sa si trial namin para tuloy-tuloy ng biyahe namin. Ito nga pala yung yung propeller. Sa amin kasi naka-cover yung amin kasi may ginagawa pang sandblasting. Ito naman yung sa kabilang barko. Papakita ko sa inyo yung propeller. Ganito sana propeller namin kung hindi naka-cover. Yan. Yan, ganito sana nakalaki yung propeller namin kung hindi siya naka-cover. Yun nga lang, may cover siya kaya bawal pa kasi pumasok dun sa lobby. Baka bukas may bigyan ko kayo ng video dyan sa propeller namin. Ito yung sa kabilang katabi naming barko, sa kabilang barko. Kitang-kita yun sa kanila. Bale yung propeller namin hindi man nagkakalayo ng yung sukat niyan. So, hindi pa masyadong kita kung yung forma ng propeller namin kasi yung pag-propeller iba kasi yung formation ng ng propeller.
Yan, yun yung accommodation namin. Yun yung diyan kami natutulog na yan, accommodation. Yun yung panel namin. Yung isang panel na yun, nakikita nyo sa taas na may staging, yun yung scrubby room namin. As of now, nasa mga 95% na nagawa nila. So, mas probably tomorrow siguro matatapos na yan. Pero punta ka doon. Ganyan-ganyan ka doon. Pipitra ko. Silveta na puta. Dahil lang, magpipicture muna kami habang nagbablog ako. Yo! Ayan na, yung mga kasamaan ko. Ayan na, mga kasamaan ko. Papapicture pala yung kasama ko dito. Dito kami ngayon sa Pax Ocean Central Dry Dock. Out muna ako sandali.